Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist at today, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-common pero madalas ding mali yung paggamit na gamot dito sa Pilipinas, ang salbutamol na pampausok o mas kilala bilang nebulized salbutamol. So marami sa atin ang familiar dito lalo na kung may asthma sa pamilya, may batang madaling hingalin o may emergency inhaler sa bahay. Pero ang tanong, safe ba itong gamitin kahit kailan mo gusto? Kailangan ba talaga ng reseta sa pagbili nito? Ano yung side effects kapag nasobrahan? At sino yung hindi dapat gumamit ito? So sa vlog na to, bibigyan ko kayo ng complete pharmacist guide tungkol sa salbutamol pampausok para mas safe, mas informed at maiwasan ang maling paggamit. So quick disclaimer lang, this video or this vlog is for educational purposes only. So hindi ito pamalit sa medical consultation. Dahil ang salbutamol ay isang prescription medicine, dapat ito ay ginagamit lamang ayon sa payo ng doktor. Unahin na natin yung basics. Ano nga ba yung salbutamol? Ang salbutamol ay isang bronchodilator. Ibig sabihin, pinapalawag nito ang mga daanan ng hangin sa baga. Kung may asthma attack o bronchospasm, sumisikip kasi yung airways, kaya nahihirapan huminga ang pasyente. Ang salbutamol ang tumutulong para ma-relax ang muscles sa paligid ng airways o daanan ng hangin, kaya mas madali kang nakakahinga. Karaniwan itong ginagamit sa asthma, bronchospasm, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, at minsan sa severe allergic reactions na may kasamang wheezing. Pag sinabi natin pampausok, ang tinutukoy natin na ay ang nebulized form, yung nilalagay sa nebulizer machine at ini-inhale bilang mist. Mas mabilis ang effect nito dahil diretso sa lungs ang gamot. Ngayon, kailangan ba ng reseta ang salbutamol pampausok? Ang sagot, nabanggitan natin kanina, ay yes. Sa Pilipinas, ang salbutamol ay classified as prescription-only medicine. Hindi ito dapat basta-basta na binibili at ginagamit ng walang guidance ng doktor. Kahit mukhang common siya, gamot pa rin ito na may epekto sa puso at nervous system. Pwedeng maraming tao ang nagkakamali dito. May mga magulang na kapag umuubo ang bata, agad nagpapausok. May mga adults naman na ginagamit ito kapag simpleng hingal lang, pero hindi lahat ng ubo ay kailangan ng salbutamol. Hindi rin ito gamot sa simpleng sipon lang. So ngayon, kailan nga ba ito ginagamit? Ang salbutamol ay ginagamit kapag may bronchospasm, meaning sumisikip ang daanan ng hangin. Symptoms include yung wheezing, tight chest, hirap huminga, persistent cough na may kasamang wheeze. Hindi ito antibiotic, so hindi ito anti-inflammatory medication. So, hindi nito ginagamot ang infection. So, symptomatic relief lamang siya. So, binubuksan niya yung daanan ng hangin, pero hindi niya tinatanggal ang root cause kung infection ang problema. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang paggamit. Ang usual nebulized dose ay depende sa edad at timbang ng pasyente. Karaniwang ginagamit ito every 4 to 6 hours kung kinakailangan lang. Pero dapat nakabase sa reseta ng doktor. Hindi ito pang araw-araw kung walang active bronchospasm at hindi rin ito dapat gawing maintenance kung hindi prescribed ng doktor. Ngayon, anong side effects ng salbutamol? Dahil ang salbutamol ay beta-2 agonist, may epekto ito hindi lang sa lungs kundi pati sa puso at nervous system. Common side effects include panginginig ng kamay o tremors, palpitations o mabilis na tibok ng puso, nervousness o pagiging balisa, headache, minsan mild dizziness. Kapag nasobrahan yung paggamit, pwedeng magdulot siya ng matinding palpitations, chest pain, irregular heartbeat, hypokalemia o pagbaba ng potassium levels, muscle weakness, at severe cases ay arrhythmia. Ito yung dahilan kung bakit hindi dapat abusuhin yung paggamit ng salbutamol. Mas marami, hindi ibig sabihin mas mabilis gagaling. So ngayon, sino yung dapat mag-ingat o hindi pwedeng gumamit ng salbutamol basta-basta? Una, yung may mga heart disease. Kung may arrhythmia, coronary artery disease o uncontrolled hypertension, dapat very cautious o mag-ingat dahil pinapabilis ng salbutamol ang tibok ng puso. Pangalawa, yung may mga hyperthyroidism dahil pwedeng lumala ang palpitations at tremors. Pangatlo, ang mga pasyenteng may diabetes. Ang salbutamol kasi ay pwedeng makaapekto sa blood sugar levels. Pang-apat, mga buntis. Although minsan ginagamit ang salbutamol under medical supervision, pero hindi pwedeng mag-self-medicate ka. And lastly, yung mga bata, lalo na yung mga infants, hindi dapat basta-basta pinapainom o pinapampausok ng walang
guidance galing sa pediatrician. So ngayon, ano bang mangyayari kung mali yung paggamit mo? Kapag lagi kang nagpapausok, kahit hindi kailangan, pwedeng masanay yung katawan mo. Tinatawag itong tachyphylaxis. So ibig sabihin, bumababa yung response ng katawan sa gamot. Kapag may mga tunay na asthma attack na, baka hindi na kasing effective kapag gagamit ka ng salbutamol. Pangalawa, pwedeng makover ng salbutamol ang mas seryosong kondisyon. Halimbawa, kung pneumonia pala ang cause ng hirap ng paghinga, hindi sapat ang salbutamol lang. So, marirelieve nga pansamantala yung pagsikip ng paghinga ng pasyenteng may pneumonia, pero hindi mo alam na may infection na pala, which is napakadelikado. Pangatlo, overuse can lead to dependence mindset. Yung feeling na konting hingal lang, kailangan agad mag-nebulize. Baka mamaya yung anak ninyo ay tumakbo-takbo sa labas, naglaro-laro, kaya hinihingal tapos gagamitan nyo ng pampausok. So, mali yun. Importante din pag-usapan ang tamang paggamit ng nebulizer. So, siguraduhin malinis ang nebulizer machine, hugasan at patuyuin ang parts pagkatapos gamitin. Ang maruming nebulizer ay pwedeng pagmulan ng bacterial contamination. Huwag din ihalo kung ano-anong gamot sa salbutamol nang walang advice ng doktor. May tamang combination at tamang ratio ang paghalo. Ngayon, ano ba yung difference ng inhaler at pampausok? Ang inhaler ay portable at mas mabilis gamitin. Ang nebulizer naman ay mas commonly ginagamit sa bata o severe cases dahil mas madaling i-administer lalo kung hindi marunong gumamit ng inhaler properly. Pero tandaan, pareho silang may salbutamol. Pareho rin ang side effects kung maabuso. So ano yung signs na kailangan mo nang magpa-check instead na paulit-ulit na magpampausok? Kung more than 2 to 3 times ka nang gumagamit in one day, kung hindi nawawala ang hingal kahit nakapag-nebulize na, kung may chest pain, kung may lagnat at productive cough, kung may bluish lips o matinding hirap sa paghinga, those are red flags. So, emergency na yan. Ngayon, ano yung safe takeaway natin dito sa vlog natin ngayon? Ang salbutamol, pampausok, ay life-saving medicine kung tama ang paggamit. Napaka-effective niya sa asthma at bronchospasm, pero hindi ito simpleng gamot lang. May effect din ito sa puso at buong katawan. Kailangan ng reseta sa paggamit nito, kailangan ng tamang diagnosis, at kailangan ng tamang dosing. Hindi lahat ng ubo ay asthma, hindi lahat ng hingal ay bronchospasm. Kapag tama ang paggamit, mabilis ang relief. Kapag mali ang paggamit, pwedeng magdulot ng complication. Final reminder lang din na kung madalas kang nangangailangan ng salbutamol, baka may underlying asthma na kailangan ng maintenance inhaler. Hindi lang rescue medication, hindi dapat puro pampausok lang ang solusyon. If nakatulong yung vlog na to, like, share, at subscribe para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa tamang paggamit ng gamot. So comment below kung gusto ninyo ng next topic tungkol sa inhalers, asthma maintenance medications, o tamang paggamit ng nebulizer sa bahay. Muli, ako si Jasper, isang licensed pharmacist, reminding you, medicines are powerful tools. So gamitin natin ng may proper guidance at may sapat na kaalaman. So see you sa next vlog. Stay safe and breathe easy. Bye-bye!